Hello mga Mima! For today's video, pupunta nga kami sa bilihan ng uniform. Dahil masyado nang naluma ang uniform niya at syempre laging babad the zone ropes. Anyway, yung anak ko nga pala pag nauwi galing school, laging may bakas na hindi maganda sa uniform. Medyo malayo-layo ngayon sa aming lugar, kaya naman nagpasama ako dito sa aking asawa. At loob-looban din kasi yung bilihan ng uniform at medyo maputik ang lugar mga Mima. Kaya naman tara samahan nyo ako, nabilan to ng bagong uniform ng aking ayun. Meron kayong ano? Uniform na... Anyway, dito nga pala yan sa Graceville 3, Subdivision Block 8, Lot 29. Dito nga pala yung bagsakan at patahian ng mga uniform, mga Mima. At mura na din yung set ng uniform sa kanila. Medium po, 510. 510 isang set. Bali... large yan. Kayo ka na. Medium size nga lang muna tong kinuha ko dahil sobrang laki pa sa kanya ng large. Anyway, maganda rin yung tela ng uniform nila dito mga Mima. Yung kinagulat ko nga dito, pagtingin ko nga sa wallet ko, tagpipiso pa lang laman ng wallet ko at wala pala akong kahit anong cash. Kaya naman for the kabado ako dyan, Mima. Lakas ko pa mag-record, wala pala akong dalang pera. Tapos doon ko lang napagtanto na naiwan ko pala yung wallet ko sa bahay mga Mima at nagbabarya lang na. Kaya naman imbis manghingi ako ng pera sa asawa ko, sabi ko loadan na lang yung Gcash ko para naman makapagbayad ako dahil meron naman akong pera sa Gcash Mima. Bay, syempre papagalitan na naman ako ng asawa ko niyang sabihin ba't hindi daw ako mag-double check bago umalis ng bahay. Anyway, mas babae kasi ang asawa ko kaysa sa akin. Mas bungangera. Anyway, sobrang tagal ko din nakakapag-post ng vlog. May papangako ko sarili ko ngayon magiging consistent tayo after ng mga nangyari ng mga buti na lang talaga sa moment na to mga Mima, sorry hindi ko napansin yung tsinelas ko at hindi nakita ng asawa ko. Nakatapak pala ako ng jebs. Siyempre, swerte yan, sabi nila. Buti na lang hindi napansin ng asawa ko yung natapakan ko kundi mararatrata naman tayo ng bongga. Anyway, pag uwi ko nga sa bahay, nag-chat sa akin yung bibili nitong damit na to, mga Mima. Kung ano daw yung itsura ng gantong damit at syempre kung talaga bang stretchable siya. Kapag ako hindi makapag-live agad Mima sa Facebook, kapag may nag-chat sa akin kung ano yung damit na gusto nila at syempre gusto nila makita kung gaano ka-stretchable, sinag-send ako ng gantong video sa kanilang messenger. Hindi ako mag-live selling, meron pa rin time 20. Mabigat yung tela niya, mabigat. Kaya sa braso, akla, o. Gano'n siya. Sobrang stretchable. Flex ulit natin. Ano. Eh no, kita mo? Sobrang stretchable nito. Ayan. Para sa'yo maliit. Ayan siya. Sobrang stretchable na. Kita mo na kung gaano ka-stretchable at gaano kaganda. Perfect kaya nito. Baklang ko. Ano, kukunin mo ba ito or hindi? Take it or leave it. Pero walang tawad ha. Brand nyo to. Ready to wear na to kasi bagong laba. Sobrang stretchable. Anyway, kaibigan ko nga pala yung nagmamain yan. At syempre, dahil hindi siya nag-lock sa Facebook page ko, may nag-lock na at naunahan siya. After ko naman mga Mima, magawa ng video para sa aking customer, ako naman dito ay magluluto ng merienda. At naisipan ko nga gumawa ng merienda gamit itong glutinous rice. At dahil wala akong powder, mga Mima, na ube, ito na lang gagamitin ko para magkulay ube. Medyo manamis-namis na itong Kobe condensed. Anyway mga Mima, meron nga pala akong chika sense sa inyo. Nung nakaraang araw, pumunta nga pala ako ng department store dito sa SM Tungko. Tapos tumingin ako ng bag na ireregalo ko sa pamangkin ko. Anyway mga Mima, ang suot ko nga lang noon is simpleng short, naka-trouser short, tas naka-t-shirt lang ako. Tapos, naka-chinelas lang ako. Dahil sobrang lapit lang din ng mall sa amin, nakakatamad magbihis ng sobrang ganda para lang pumunta ng mall. Sa tingin ko, maayos naman yung suot ko, why not go pa din kahit saan magpunta. Ang kinaiinis-inis ng loob ko, dahil mga Mima, babaeng na nagbabantay mismo doon sa department store, medyo hindi ko nagustuhan yung pagtrato niya sa akin bilang customer. Una, nagchichismisan sila mga Mima Sor, tapos tumitingin ako ng bag. Habang may tinitingnan akong bag mga Mima, biglang lumapit sa akin yung babae at sabi sa akin, ay ma'am, 999 po yan eh. Hindi ko pa naman tinatanong yung presyo. Tumitingin lang ako ng design. Tapos maya in-offer niya sa akin yung mas mura. Mas mura pero hindi maganda yung design. Hindi ko nagustuhan yung pag-approach niya sa akin Mima Sor bilang customer. Dahil mas in-offer niya sa akin yung mas mura at mas pangit. Anyway, hindi nga ako nakapag-video habang nasa SM ako. Gawa na nagmamadali lang ako dahil ang pinunta ko lang sa SM ay para makapag-withdraw ako. Tapos para may bilhin akong regalo sa pamangkin kong babae. Tapos sabi ko nga, kukunin ko na lang yung tag 999. Bigla niya lang inabot sa akin yung naka-display. Hindi man lang siya nagbigay sa akin nung bago. As in bago na nakasilpa. Tapos hindi man lang niya nilagay sa maayos na lalagyanan. Basta abot lang siya sa akin. First time nangyari to sa akin mga Mima Sor at hindi ko talaga nagustuhan yung ginawa niya sa akin. Lalo na yung sa cashier mga Mima. Anyway,
Anyway, tapusin nyo tong video na to bago kayo mag-comment ng bash. Anyway, nakahayaan ko makiramdam yung sales lady nandun sa mismong bilihan ng bag. Kung bibigyan niya ako ng as in nakasilpa yung bag. Kasi ang dami namang stocks nun, posibleng wala na. Siguro atat na atat yung person makapagchismisan sa kasama niya dahil nga wala masyadong nabili dun sa department store na pinuntahan ko at ganong oras. Baka siguro nakakaistorbo ako ng chikahan nila. Hinayaan ko yung moment na yun mga mima sir, pero ang hindi ko pa nagustuhan yung sa cashier mismo. Ganito pala nangyari sa cashier mga mima. Pagpunta ko sa cashier mga mima, yung mga mima wala pong nakapila at ako pa lang po yung pupunta sa cashier na yun. Nagbayad ako ng bag mga mima, tapos sabi ko, bibili na lang din ako ng paper bag. Yung kakasya mismo doon sa bag. At ang sabi ko sa kanya, sige, bibili ako ng paper bag. Yung kakasya sa bag, pwedeng pakilagay. Dahil ipang re-regalo ko siya. Alam mo, ang ginawa sa akin ng cashier mga mimasor. Stick niya yung bag, tapos hindi niya sinlagay sa paper bag. Sabi ko, miss, palagay ako sa paper bag, tapos pa stapler. Ang bukang bibig niya sa akin, ma'am, baka kasi mabasa. Anyway, mga mima, nakatatlong ulit na pala ako. Sinabi sa kanya na, miss, pwede bang pakilagay sa paper bag dahil bibigay ko yan at ire-regalo ko. Pero hindi pa rin niya ginawa. At sinabi lang niya na, baka po kasi mabasa yung bag, ma'am. Kaya hindi niya nilalagay sa paper bag. Sabi ko pa nun sa kanya, miss, nakakotse naman ako, kaya hindi naman mababasa. Pero hindi niya pa rin ginawa. Ang ginawa ko nga mga mimasor, kinuha ko yung binigay niya sa akin na paper bag at nilagay ko yung bag sa paper bag. Tapos hindi niya na talaga ginawa yung inuutos ko sa kanya, which is trabaho naman niya yun, mga mima. Pero yung sumunod sa akin, mga mimasor, iba yung pagtrato niya dun sa customer. Kaya habang binabalot ko yung regalo ko sa paper bag, ako pa yung nanghihingi ng stapler. At ako na lang din nag-ribbon mismo nun mga mimasor para naman magmukhang disente kapag binigay ko dun sa reregaluhan ko. May napansin kasi ako, parang feel ko kapag hindi ganun kagara ang suot mo, hindi ka i-entertain. Tapos may mga tao talaga at may mga sales lady talaga na kapag alam nila na ganyan ang suot mo, parang iisipin nila hindi mo afford yung isang bagay na tinitignan-tignan mo. Yung oras na yun, gustong-gusto ko pumunta sa customer service para magreklamo pero wala nang time. Dahil meron ako appointment na naka-schedule ng oras na yun. Dahil kapag inisip ko, kapag pumunta ako sa customer service, mapapatagal lang dahil pagre-reklamo. At baka magalit at mainis lang ako at masira ang araw ko. Hindi ko nilalahat ng mga ganong klaseng sales lady, pero yun lang talaga yung nangyari sa akin. Na makikita mo talaga yung pag-entertain sa iba at yung pag-entertain sa akin. Galing din naman ako sa pagiging sales lady no kauna-una ang trabaho ko habang ako'y nag-aaral sa AMA. Pero never kong tinarato ng ganyan yung customer. Kahit na minsan puro tanong, puro pautos, pero hindi naman bibili. Mga atitsyoda talaga ang sales lady, mga mimasor, pero hindi ko nilalahat. May mga ganun din talaga. Kung mahirap yung trabaho nyo dahil matagal na katayo, pero sana naman marunong kayong rumespeto. May mga ganong klaseng talagang tao, binabase lang nila sa pananamit kung sino yung taong rerespetuhin nila. Grabe ba? Laging ang reklamo ng babae is baka daw mabasa at hindi siya naniniwala sa akin na hindi mababasa dahil naman nakakotse po at hindi man lang humingi ng pasensya sa akin yung cashier na nandoon. Pero pag uwi ko, okay na ako, kumalma na ako, at least makita ko lang din yung pamangkin ko na masaya siya sa naregalong nabigay ko sa kanya. Birthday nga pala ng pamangkin ko ngayong araw, kaya naman happy birthday sa pamangkin kong napakasipag. Actually, tatlo yan, masipag talaga silang tatlo at nag-iisang babae din kasi itong pamangkin kong babae. Babalik ulit ako sa store na yun, mabibili na ako. Pero sa oras na gagawin nila ulit sa akin yun, magreklamo na ako mismo sa customer service, mga mima. Diba? Judgmental ka te. Yung mga ganong klaseng babae. Kaya sabi sa kasabihan, don't judge the book by its cover. Ito lamang po for today's video. Bye-bye. Thank you for watching.